Uh, merong post na etong si Pulong, kay Pulong, sabi, umiiwas o lumalaban? Paulo Duterte, tumanggi sa investigasyon. Yan, wala silang kapangyarihan sa akin. Kung di ako nagkakamali, ito may kinalaman doon sa patawag sa kanya ng ICI. Diba? Regarding doon sa mga flood control na iniimbestigahan din doon sa kanilang lugar sa Davao City. Pero yun nga ho, tumanggi siya. Ang katuwiran niya, wala raw pong jurisdiction sa kanya ang ICI. Sabi dito from Corrupt Republic page, uminit ang usapan matapos tumanggi si Davao City Rep. Paulo Duterte na humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Giniit na wala itong jurisdiction sa kanya bilang miyembro ng Kongreso. Yun. Sa kanyang liham, tinawag pa niya ang ICI bilang umanay political propaganda tool laban sa kanilang pamilya. Ngayon, tanong ng publiko, depensa ba ito ng isang inosente o pag-iwas ng isang may tinatago? Diba? Again, my stand is kahit sino pang politiko, kaya nga natuwa ako rito kay Sandro Marcos, humarap dyan kahit na takot na isa publiko yung kanyang testamento, yung kanyang pagharap, at least humarap po sa ICI, hindi katulad dito ni Pulong at ni Sara na takot humarap sa impeachment. Ayaw humarap. Ay nako. So ngayon, Martin Romualdez humarap din naman di ba? Oh. Kaya sabi, ang tanong nga rito, saan po nang gagaling ang basihan? Kasi sabi rito, bilang miyembro ng Kongreso. Okay. Sa Senate is part of the Congress of the Philippines. Merong ganito may kita kayo. Ito ho yung link dyan sa legacysenate.gov.ph. Okay? At ayan, yung kopyahin nyo na lang yung link na yan. Screenshot nyo na. Pag nakompleto nyo ng ganyan mismo, ganyan na ganyan, syempre unahan ito yung www. Diba? And then /, and then https, tapos /, and then www. Yan. As legacy.senate.gov.ph. Ganon. Or kahit wala ng HTTPS, yan, www. na lang. So ito yung makikita na ninyo roon. Yung may number 2 roon, ito yung about dun sa mga privileges Yan. So sabi rito, members of Congress cannot be prosecuted for any words spoken in debate or in connection with voting or used in written reports or with things generally done in session of either house in relation to the business before it. Yan. So sabi, this protection extended to them during session on their occasion of the exercise of their functions either in their respective chambers or in joint assembly or in committees or commission. The purpose of this privileged speech speech or debate is not to protect the members against prosecutions for their own benefit, but to enable them as representatives of the people to execute the functions of their office without fear or prosecution, civil or criminal, and so on. Okay? So tingnan niyo yung case na yan, yung Osmeña versus Pendatun. Kasi ito hong si Osmeña, Congressman Osmeña yan kinasuhan yan dati. Ito yung case digest niyan. Dahil inakusahan niya, ito po si President Garcia, yung sinundan ni Marcos noong 1960. Sabi niya dyan, yan yung desisyon noong 1960. Ang sabi niya, ito raw pong si President Garcia, ito raw ay tumatanggap ng prop, ganun. Yung mga binibenta yung mga like yung bail, premium cost, yung mga ganung akusasyon niya. Diyan may kita niyo yan dyan sa GR number L-17144. Ngayon, sa Constitution naman po natin, actually dinesisyonan ito ng Korte Suprema Ang sabi ng Korte Suprema po, bago nga pala yun, desisyon, naalala ko to, ito po kung bakit nababanggit si Pendatun, isa rin ito sa mga kongresista. Ngayon, magbuo sila ng resolution na hinahabol siya
Ano kasi pinoprotektahan nila yung presidente na hinihingi kay Osmeña, Congressman Osmeña, na mag-provide ka ng katibayan mo, ng source mo. Oh. Eh, pati ba naman pagbebenta ng bail, ibinibintang mo sa presidente, mga ganon. Marami pa yun eh. Ayaw niya mag-provide doon. Kaya nangyari ngayon, akyat siya ng korte at ang Korte Suprema sinabi, yung mga ganyang debate sa plenaryo, sa committees, diyan sa dito sa loob ng Kongreso ng Pilipinas, merong kayong immunity. Hindi kayo maaaring mapanagot, no? Hindi kayo pwedeng questionin, sabi. So gusto kong maging malinaw po, hindi po saklaw dito ang issue ng graft and corruption na ibinibintang laban kay Pulong. And again, bilang isang public leader, elected public leader, dapat po willing na humarap sa anumang investigasyon. Patunayan, madali naman patunayan kung walang ginawa eh. 'Di ba? Anong kinakatakot? Mas nakakasira ng imahe kung hindi po ipapaliwanag at patutunayan na mali yung akusasyon laban sa kanya. 'Di ba? At katapat doon, obligasyon naman nung nag-akusa, patunayan na tama yung akusasyon laban sa kanya. Sa Constitution natin, ng 1987, kasi yung 1935 Constitution nag-govern doon eh. Diba? So ngayon, 1987, nasabi, a senator or member of House of Representatives shall, in all offenses punishable by not more than 6 years, sabi rito, shall be privileged from arrest while the Congress is in session. So hindi sila maaaring arestuhin yung mga kongresista natin at senador, no, para sa mga kasong nakasampa laban sa kanila na ang parusa ay hindi naman po lalampas sa 6 na taon. So kung 6 years ay hindi pa rin pwede. Basta ang Kongreso ay nakasesyon. So kapag break na, pwede na silang arestuhin. Gets? Eto pa. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in Congress or in any committee thereof. So, maliwanag, hindi na kailangang ipaliwanag pa yan dahil ang malinaw dito ay hindi po saklaw ang usapin ang issue laban kay Pulong Duterte. Na issue po ng katiwalian sa kaperahan. Okay? Yung 51 billion niya. At yung akusasyon, mga flood control against him. So, maling-mali po etong sinasabi rito ni Pulong na walang kapangyarihan sa kanya bilang miyembro ng Kongreso. Alright? So sana maging wake-up call na yan sa mga enlightenment sa mga DDS. Maski noon pa man, wala talaga kahit kailan ng usapin ng korupsyon, pwede hong maaresto. Basta tamparusa, ilagpas 6 na taon, tapos naka-break ang sesyon ng Kongreso, then pwede po silang maaresto. Kung kung nakasesyon, hintay muna, pero hindi nangangahulugang hindi pwedeng sampahan ng kaso. At kung hindi pwedeng sampahan ng kaso, ibig sabihin, pwede pong imbestigahan. Diba? Pag hindi na mapag-inimbestigahan ng tuloy-tuloy at sinabi na mayroong probable cause, inakyat ang kaso sa Sandigan Bayan, sabihin, injustice. Diba? Walang due process. Political harassment. Ganun. Hindi pwede yun.